Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lizzie, isang sexy, maganda, proud online seller at kabit ng Cavite. Ako po ay 35 years old at alam kong maraming magagalit sa inyo dahil sinabi ko pang proud akong kabit. Nung una, kinakahiya ko rin naman po ito. Pero nang tumagal ay nagawa ko ng tanggapin. Maintindihan niyo ako kapag umabot na kayo sa dulo ng aking kwento. Sa ngayon ay gusto ko lang munang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng kaibigan kong si Rica. Mas bata siya sa akin ng 5 taon at tulad ko ay isa rin siyang proud kabit ng Cavite. Huwag niyo rin sana siyang husgahan. Tulad ko ay meron din siyang kwentong ibabahagi sa inyo. Tuwing Martes ay palagi kaming nagkikita ni Rica sa bahay ko para mapag-usapan namin ang update sa pagiging kabit namin. Wala naman kaming ibang kakampi dahil sa pagiging kabit namin. Kaming dalawa na lang ang pwedeng magkampihan at magkaunawaan sa sitwasyon namin. Tuwing Martes ay malaya naming napag-uusapan ang lahat ng tungkol sa pagiging kabit namin. Hindi namin hinuhusgahan ang isa't isa. Andun kami para yakapin ang pagkatao namin. Andun kami para makinig at hindi manumbat kung bakit namin nagagawa mga bagay-bagay dahil sa pagmamahal. Parte ng aming Martes ang pag-inom ng gin pomelo. Lagi na yung nakahanda. Dagdang pampalakas kasi yon sa loob sa amin para umamin sa mga nagagawa namin. Hindi naman kasi ganon kadaling aminin ang lahat, Papa Dudut. Kaya kailangan namin ng tulak ng gin pomelo. Ilang taon na namin ginagawa yon, ilang taon na rin kasi kaming kabit ng kaibigan ko. Naparami ang gawa ko ng gin pomelo ah. Habaan natin ang usapan para maubos to. Mabuti na lang at day off natin bukas. Sakit ito sa ulo sigurado. Pero mas nakakasakit ng ulong ikukwento ko sa'yo ngayon. Tungkol kay Angelo yan, no? Aba, meron pa bang iba? Kaya mo dinamihan tong gin pomelo kasi alam mo nang mahaba-haba talaga ang usapan. Gets mo na yun? So anong update dyan sa kabit mo? Naging customer ko ang misis niya. Ang daming binili mga imported chocolate sa akin. Hoy, delikado yan. Hindi kaya alam na niya? Hindi rin. Chinek ko yung Facebook activities niya eh. Naghahanap talaga siya ng mga imported chocolates para irigalo sa mga bata sa family reunion nila. Nakakatawa. Bakit kaya hindi ka nalang nirecommend diretso ni Angelo? Pinahirapan pa niya maghanap ng tsokolate yung misis niya online. Parang sinasadya nga ng tadhana na idiretso na sa akin yung misis ni Angelo. Parang may gustong patunayan sa akin. Parang gusto na akong patigilin sa pagiging kabit ko. Ang tanong, titigil ka ba? Syempre hindi. Hindi naman ako nahuli. Pero alam mo na konsensya ako ng slight ha. Teka, nasusobrahan ka na yata sa gin pomelo ah. Tinatamahan ka na ng konsensya eh. Loka? Ay, kasi naman, mabait naman pala yung asawa ni Angelo. Sobrang friendly. Sana man lang binigyan mo ng discount yung mga binili niya sa'yo para pang bawas kasalanan sa kanya. Ginawa ko na yan. Ayaw tanggapin yung discount. Alam daw niya na mahirap magnegosyo. Dinagdagan pa nga yung bayad sa akin. Naaliw daw siya sa akin eh. Maaliw pa kaya siya kapag nalaman niyang ikaw ang kabit ng asawa niya? Hindi niya malalaman. Binlock ko na siya sa Facebook after niya magbayad sa akin. Para ka namang scammer niyan. Nang block after magbayad ng biktima? Hindi ko naman siya ni-scam, no? Pinadala ko pa rin yung chocolates. Dinagdagan ko pa nga eh. Pero in-scam mo pa rin yung asawa niya. Kaya ka ng block. Ang linis mo ah! Hoy, hindi ko sinasabi yan ah. Bilang kabit na katulad mo, alam kong mansyado na rin ako. Ano naman update kay Harvey mo? Ayun, tagapayo pa rin tuwing nagkakaroon sila ng problema ng misis niya. Kabit na, love advisor pa? Sobrang swerte naman sa'yo ni Harvey.
Ano ba raw yung problema na naman nila ng asawa niya? Nangangalabit daw si Harvey, panay daw ang tanggi ni Mrs. Nung umulit ng mga labit si Harvey, bigla raw siyang hinampas ng cellphone ni Mrs. Anong in-advise mo? Wala naman. Sabi ko kung kailangan niya ng makakalabit na hindi tatanggi, alam niya kung saan ang address ko. Yan ang gusto niya sa'yo eh. Very generous ka pagdating sa pangangalabit. Yun naman kasi ang role natin bilang mga kabet. Tayo ang taga-provide ng mga bagay na pinagdadamot na ng mga misis nila. Pero at the end of the day, doon pa rin naman sila umuwi. Yung mga asawa pa rin ang pinipili. At tayo, saka lang tayo pipiliin kapag wala na silang peace of mind dun sa mga misis nila. Pero aalis din sa atin kapag nagkaayos na sila. Dapat may sweldo tayo mga kabit. Hindi kaya biro maging kabit. Dapat may benefits din at 13th month pay. Kaso wala eh. Puro pagpapaasa lang at sama ng loob ang ibinibigay sa atin. Kahit hindi akinse at katapusan. Nag-cheers pa kaming muli sa iniinom naming gin pomelo. Pagtapos lang yon ng usapan namin at pagdadrama. Kapag umabot na kasi kami sa punto na naaawa na kami sa mga sarili namin bilang mga kabetay, saka namin yon ititigil sa pamamagitan ng pag-cheers. Pagkatapos noon ay may pag-uusapan na naman kaming iba. At kapag nararamdaman namin kulang pa at kailangan naming ituloy ang usapan tungkol sa mga kabit namin, saka kami magsasaling muli ng gin pomelo. At saka isa sa amin ang magbubukas ng topic sa mga kabit namin. Papadudot ganon ang naging cycle namin tuwing Martes. Sa loob ng ilang taon naming pagiging kabit papadudot, kasangga namin ni Rika ang isa't isa sa lahat ng bagay. Kami talaga ang magkakampi. Kami lang ang nagkakaintindihan. Nakilala ko at naging kaibigan si Rika noong nagtrabaho ako sa opisina nila. Nag-resign din naman ako dahil hindi ako yung tipo na gustong manatili sa loob ng opisina for more than 8 hours. Gusto ko ay hawak ko ang oras ko. Gusto ko ako ang boss ko. Kaya nag-resign ako at nagnegosyo na lamang. Maayos naman ang mga naging negosyo ko mula sa pagbebenta ng chocolates, beddings, mga class A na sapatos at bag. Isa rin akong agent para sa mga travel tours. Sideline ko rin ang pagbebenta ng insurance. Kontento naman ako sa tinatakbo ng career ko at nagpaka-busy ako sa mga trabaho ko para maiwasang isipin na isa lamang akong kabit. Kumbaga, escape ko ang trabaho ko sa realidad na isa akong kabit. Takas ko rin ang araw ng Martes kung saan ay nakakasama ko si Rika. Isang Martes ay may dinala at pinakilala sa akin si Rika, si Cherry. 25 years old katrabaho ni Rika at isa ring kabit, Papa Dudut. Lizzie! Oh! Ano? Ready na ba yung gin pomelo natin? Late ka ha? Kanina pa kita hinihintay. Tunaw na yung mga yelo para sa gin pomelo natin. Dumaan pa kasi kami nitong si Cherry sa pharmacy. May binili lang. Hi, Lizzie. Hi. Huwag ka nang mahiya kay Cherry. Kabit din yan. Kaya ako sinama rito. Patikimin na natin ng gin pomelo. Upo ka na ron sa sofa, Cherry, nang masimulan na nating maglasingan. Kabit ka rin? Iko-congratulate mo ba ako? Last week lang nalaman ni Cherry na kabit siya. Kaya ako nakumbinsi ni Rika na pumunta rito. Madadamayan niyo raw ako. Madadamayan at hindi huhusgahan. Umupo ka na dyan para makainom ka na ng gin pomelo. Busog ka, Cherry. Tabi ko sa'yo dyan sa sofa. Alam mo ba, pinakamasarap gumawa ng gin pomelo si Lizzie. Siya ang pangbato ng barangay nila sa paggawa ng gin pomelo. Matikman nga. Pag natikman mo ang gin pomelo ko, baka lalong lumakas ang loob mo na maging kabit. Hindi lang lalakas ang loob, baka ma-inspire pa lalo na maging kabit. Ang supportive pa naman namin sa mga katulad naming kabit. Diba, Lizzie? Welcome to the club, Cherry! Ay. Pwede na bang magkwento? Aba, matapang tong bagong recruit mo, Rika, ha? Hindi pa nakakainom ng gin pomelo. Malakas na ang loob na magkwento. Kailangan ko kasi na masusumbungan. Magsumbong ka lang.
Kaaway ng buong mundo mga kabet maliban sa aming dalawa ni Rika. Kakampi kami ng mga kabet. Tamang tao talaga ang mga nilapitan ko. Ikwento mo na, dali. Magsasalin lang ako ng gin pomelo. So ano bang kwento, Cherry? Akala ko siya na eh. Yan din ang linya namin dati. Typical na linya ng mga kabet na nabigla. Hindi ko naman alam na may asawa na pala siya. Gasgas na yung linyang yan. Ginamit na rin namin yan dati eh. Akala ko naman hindi niyo ako i-judge. Uy, hindi ka namin ginajudge ha. Nakaka-relate lang kami sa'yo. Kasi kung ano man ang sinasabi mo ngayon, nasabi na namin yan noon. So hindi na pala ako special, ganon? Hindi naman tayo magiging special kahit kailan. Pwede bang malaman ko anong pangalan ng kabit mo, Cherry? Saka ko nasasabihin, blind item muna siya ngayon. Nakilala ko siya sa isang group sa Facebook. Nag-offer ng tulong sa akin hanggang sa ma-fall ako sa kanya. Facebook? Hindi mo man lang in-stalk bago ka kinilig sa kanya? Inistok ko. Wala naman ako nakita. Walang nakita? O may ayaw ka lang makita? Nasa na ba yung gin pomelo na binibida nyo? Kanina pa natutuyo yung lalamunan ko. Hindi nyo naman ako sinasalinan. Oh, shot na! Nagets na namin si Cherry kung iniba na kaagad niya ang usapan papunta sa gin pomelo. Ganon din naman kami ni Rika. Kapag mabigat na ang nakakatakot na ang susunod naming sasabihin, si gin pomelo na doon na kami babanat. Hinayaan lang namin si Cherry papadudot at hindi na muna kami nagpakwento sa kanya. Pero para gumaan ang pakiramdam niya at hindi niya lalong sisihin ang sarili niya, nagkwento na lamang kami ng ibang experiences namin sa mga unang buwan na naging kabit kami. Magagaan lang na kwento para mapatawa namin siya kahit papaano. Natapos na nga ang mga kwento namin ni Rika. Pero hindi na tinuloy ni Cherry ang sa kanya. Nagsabi na lamang siya na babawi na lamang sa susunod na Martes. Doon na nga siya naging desidido na mapasama sa grupo namin ni Rika. Nagkwento na lamang si Cherry tungkol sa kinalakhan niyang pamilya. Napapaligiran pala siya ng mga kabit. Naging kabit din ang kanyang nanay, kabit din ang kanyang kapatid. Doon na namin siya naintindihan. Dahil maski kami, lumaki rin kami sa pamilyang hindi ikinakaila ang pagiging kabit. Siguro yun na ang naging normal para sa amin, kaya nadala namin yun hanggang sa pagtanda. Hindi namin nakitaan yun ng mali dahil doon kami nasanay. Maliman sa paningin ng iba pero nag-i-exist ang ganong isyo sa mga pamilya. Sa pagpapatuloy ng aming kwento, malalaman nyo ang iba't ibang naging dahilan namin kung bakit namin naisipang maging kabit at ipagpatuloy yon kahit alam naming may mali. At sana sa paglalahad namin maunawaan nyo kami at hindi husgahan. Tara, gin pomelo pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan pa ng mga araw papadudot ay naging parte na ng aming Martes si Cherry. Kasama na namin siya sa gin pomelo sessions namin. Walang palya na ang pagpunta ni Cherry sa bahay ko para makipag-inuman at makinig sa kwentuhan namin ni Rika dahil sa mga kabit namin. Pero matipid pa rin siya sa mga detalye sa pagiging kabit niya. Ayaw pa rin niyang magkwento sa amin tungkol sa kabit niya. Hindi naman namin siya pinipilit. Alam ko ang pakiramdam niya. Noong nagsisimula rin ako sa pagiging kabit ko ay ayaw ko ring magtiwala sa iba. Ayaw kong subukang maghanap ng mga taong uunawa kung bakit yon ang landas na pinili ko. Hanggang sa dumating si Rika sa buhay ko. Pinakita niya sa akin na kahit kabit ako ay hindi naman ako sobrang samang tao. Yon ang balak naming ipaunawa kay Cherry. Na kahit kabit siya ay merong makikinig at uunawa sa kanya. Hindi siya aawayin at hindi siya huhusgahan. Papakinggan siya at ipaparamdam sa kanya na tao lamang siya para malito at magkamali. Pinaramdam namin sa kanya na kailangan lang niya ng mga tamang tao na makakaintindi nun. At andun kami ni Rika
para gawin yon. Siguro may ilang Martes din ang lumipas bago tuluyang nagtiwala sa amin si Cherry at nagulat nga kami noong bigla na lamang nag-reveal si Cherry sa kwento ng pagiging kabit niya. Hindi namin alam kung napasobra sa gin pomelo o napasobra lang ang lungkot ng kanyang puso. Kahit ano pa yon, pasalamat na lang at nagtiwala na siya sa amin sa wakas, Papa Dudut. Kanina tumawag sa akin si Angelo. Hindi ko sinagot. Wow! Pahabol ng ate mo? Ikaw na ba ang legal wife? Uy, kahit kabit ako, dapat rin akong hinahabol, no? Baka hinahabol ng panghuhusga. Lizzie, lumalaban na sa asaran tong si Cherry, oh. Oo nga eh. Akala mo hindi kabit? Sino bang kakampi mo ha, Cherry? Kami mga kabit o yung mga legal? Eh di syempre kayo. I mean, tayo. Kabit din pala ako. Sorry, ang bilis kong makalimot. Nasobrahan na naman yata ako sa gin pomelo. Sairin mo na kaya tong natitirang gin pomelo sa pitchel. Baka sakaling maitula ka na nito para magkwento. Huwag mong pilitin, Rika, kung hindi pa kaya. Ako na lang ang uubos ng natitirang gin pomelo. Marami pa akong ikukwento tungkol kay Angelo. Sige Rika, ibigay mo na lang kay Lizzie yung natitira. Di ko na kailangan yan para magkwento. Magkukwento ka na? Sa wakas! Anong pulutan ang gusto mo? Libre ko! Umaapaw na rin kasi itong nararamdaman ko. Parang makakaginhawa kapag nagkwento ko. Yan naman kasi yung sinasabi namin sa'yo dati pa. Ready na? Brian ang pangalan niya. At tama kayo nung sinabi niyo sa akin na hindi ko ginalingan ang pang-i-stalk sa kanya kung single ba o kung may asawa na siya. Sinadya ko yon kasi gusto ko na siya eh. Kaya bulag-bulagan ka, ganon. Kahit alam mo may posibilidad na may asawa na siya, hindi mo pa rin inalam. Pag naunahan ka na kasi ng kilig, tanga-tangahan ka na lang din talaga. Relate much. So kailan sinampal sa'yo ng tadhana na may asawa na pala yung Brian? Nung nagsimba ako at nakasabay ko sila sa misa. Buti ka pa nakakapasok ka sa simbahan. Kami ekis na. Parang ang dumi na kasi namin para pumasok doon. Pero eme lang. Huwag kang mag-alala. Huminto na rin ako nung nakasabay ko sila nun. Paano ba ang eksena? Katabi ko ang asawa niya sa simbahan. Hindi ko alam na siya na pala yun. Maganda ba? Parang santo yung muka. Walang-wala ako. Maganda ka rin naman ah. Pero hindi kasing ganda niya. Kaya ako nagtataka kung bakit nagawa pa ni Brian na lokohin yung asawa niya. Minsan kasi wala na lang sa itsura. Nasa performance na. Ang ibig kong sabihin, nasa galing na lang nating mga kabit kung paano alagaan ang pride o ego ng mga kinakabit nating lalaki. Yun naman ang gusto nila. Yung mararamdaman nilang lalaking lalaki sila. Yung hindi laging pinupuna yung mali nila. Yung halos sambahin na sila, yun ang kailangan nila. Correct. Mukhang masustansya tong pomelo na hinalo mo sa gin, Lizzie, ha? Ang brainy na ng mga sagot mo. So paano na dumating sa eksena si Brian? Late dumating si Brian. Nagsimula na yung misa nung dumating siya tapos tumabi sa asawa niya. Doon kami nagkatinginan. Para siyang nakakita ng multo nung nakita niya akong katabi ng asawa niya. Anong reaction mo? Ganun din pero mas nonchalant lang ng konti kesa kay Brian. Ay, hindi ko makakalimutan nung nagsabi na kami ng peace be with you sa isa't isa. Halos hindi ko matignan ang asawa ni Brian. Ang ganda pa naman ang ngiti niya sa akin. Paano mo lulunukin yung peace be with you na inoffer sa'yo ng asawa niya? Eh ikaw yung nagbabadya na sumira sa kapayapaan nilang mag-asawa? Rika, kung payapaan ang pagsasama nilang mag-asawa, bakit pa gagawing kabit ni Brian tong si Cherry, di ba? Sa bagay. Ang pinakamasakit pa sa misa na yon, nang makita ko silang naghalikan. At hindi man lang ako nagawang sulyapan ni Brian para ipakitang nakokonsensya siya. Ay, hindi ko na pinatapos yung misa, umalis na ako agad. Last na pagsisimba ko na yon. Paiyak na noon si Cherry habang tinatapos ang kanyang kwento, Papa Dudut.
Kaya naman nilihis na lamang namin ni Rica ang usapan at nagpuntang muli sa mga kabit namin. Nag-share kami ng mga nakakatawang moments na kasama namin sila. Kahit papaano ay gumaan naman ang pakiramdam ni Cherry sa mga narinig niya. Nakalimutan niyang saglit ang kabit niyang si Brian. Nakaramdam ako ng awa para kay Cherry. Yun ang unang beses na naging kabit siya at ang bilis lang din niyang nahuli. Kaya alam kong mahirap yon para sa kanya. Dagdag pa niya, tinawagan pa nga siya ni Brian pagkatapos ng misa. Sinubukang magpaliwanag. Hindi malakinggan ni Cherry ang paliwanag ni Brian dahil nasasaktan siya. Pero hindi niya iniwan si Brian, pinagpatuloy niya. Gusto na lang daw magpanggap ni Cherry na kunwari ay wala siyang nalaman. Pinagpatuloy nila ang namamagitan sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Naging mas lalong maingat ang pagtatagpo nila. Madalas sa malayo sila nagkikita, namamasahe pa ng malaki si Cherry para lamang makasama itong si Brian. Nainis na lamang kami ni Rica sa mga nalaman namin dahil dapat ang gumagastos noon ay si Brian at hindi si Cherry. Dahil higit kanino man, si Brian ang mas nakikinabang sa namamagitan sa kanilang dalawa. Pero wala namang kaso yon para kay Cherry, basta ang importante ay hindi sila mahuli. Kaya lang mukhang hindi umaayon ang tadhana sa kanila, Papa Dudut. Mukhang hindi sila habang buhay na makakapagtago sa sitwasyon nila. Isang Martes ng gabi, nagkwento na naman si Cherry at nalaman naming nakakatunog na ang asawa ni Brian. Kami na ang kinabahan para kay Cherry dahil sa mga nangyayari, Papa Dudut. Mugto ang mga mata, Cherry ah. Mukhang nagkatampuhan kayo ng Prince Charming mo ah. Shut na! Hindi kami nagkatampuhan, pero malapit nang magkahulihan. Nakatunog na ba yung legal? Oo, Paano? Chika mo naman. kagabi ko pa to pinoproblema. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mag-share ka sa amin para matulungan ka namin. Expert na kami sa pagiging kabit. Kung ano man na nangyari sa'yo, malamang na-experience na namin yan noon. Aksidenteng nag-like ng lumang post ko ang asawa ni Brian. Hindi nakalak yung Facebook mo? Hindi. Kailangan ba? Kapag kabit ka, mag-private ka ng Facebook at ibang social media accounts mo. Kung hindi ka nang i-stalk, malamang yung legal ang gumagawa nun. Huwag kang kampante. Pero kasi hindi ko pwedeng i-private ang Facebook ko. Kumikita rin ako sa pagpo-post ng reels eh. Okay lang sa'yo na mahuli ka ng legal wife kaysa bitawan mo yung pagpo-post ng Facebook Reels? Tama kami ni Rica, Cherry. Maging maingat ka. Marami ang nahuhuli dahil sa Facebook. Nagpo-post ka ba kung nasaan ka tuwing magkikita kay ni Brian? Kapag maganda lang yung lugar na pupuntahan namin, para nga may kita ako sa Facebook Reels. Mali ka ron. Yun! Marami ka pa talagang kailangan matutunan sa pagiging kabit. O anong gagawin ko? Una, pumayag ka nang i-private ang Facebook mo. May option para i-lock mo yung account mo. Yun lang ang pwede maging option mo ngayon. Yan ang option para sa ating mga ginagawa lang na option. Char! Sorry, nagawa ko pa talaga magbiro. Kabado ka na kasi, Cherry. Sino ba naman kasing hindi kakabahan? Ayoko magkabukingan. Maglaylo muna kayo ni Brian. Huwag muna kayo magkita. Pero sa malayo naman kami magkikita. Hindi kami mahahanap ng asawa niya. Kahit sa buwan nyo pa balak magkita, kapag ang legal nagduda, mahahanap pa rin niya kayo panigurado. Huwag nang matigas ang ulo, Cherry. Gets namin na hindi mo kayang kumawala kay Brian. Pero pag nagkahulihan, ikaw ang pinakadehado rito. Bakit ako? Dapat nga si Brian ang pinakamalintikan dito. Siya tong nanluloko ng asawa niya. Pero hindi yun nakikita ng mga tao. Para sa kanila, lalo na sa mga kapwa natin babae, tayong mga kabit ang pinakamali. Sa sobrang galit nila sa atin, wala na sila halos maiwang galit dun sa lalaking nagloloko. Maaabswelto pa bigla.
Ang masakit dyan, papatawarin pa yung lalaki ng legal wife. Tapos tayong mga kabit, habang buhay niyang isusumpa. Parehas lang kami ni Brian na mali. Pero ikaw lang ang iiwan sa ere sa pagkakamaling yun. Kung magkahulihan man, pwede pang patawarin ng asawa niya si Brian. Pero ikaw, wala na. At habang buhay ka ng mansyado sa pagiging kabit mo. Kahit anong gawin mong pagbabago, kabit ka pa rin. Kabit pa rin ang tingin ng lahat sa'yo. Hindi para sa mahinang sikmura ang pagiging kabit, Cherry. Kaya dapat asahan mo nang wala kang magiging kakampi. Maliban sa amin. Kaya makinig ka sa mga payo namin dahil kami lang ang makakatulong sa'yo. Kami lang ang kakampi mo. Tahimik na ninamnam ni Cherry ang huling sinabi ko, Papa Dudut. Alam niyang mapait at mahirap na lunukin ang mga bagay na yon, pero kailangan. Natahimik na kaming tatlo pagkatapos noon. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Nilantakan na lang namin, Papa Dudut, ang pulutan at sinaid na ang gin pomelo sa pitsil. Maya-maya pa'y narinig naming tumatawag si Brian sa cellphone ni Cherry. Pero hindi yon sinagot ni Cherry at natuwa kami ng palihim na nakita namin si Rika. At least natuto na kahit papaano si Cherry. Hanggang sa biglang nagsalita si Cherry at sinabi niyang hindi muna siya magpapakita kay Brian. At pagkatapos noon ay nagpatulong siya sa amin kung paano ipaprivate ang kanyang Facebook account at ibang mga social media accounts. Gusto niyang i-block ang asawa ni Brian pero inutos naming wag niyang gawin yon dahil mas lalo lang makakatunog ang legal wife niya. Papa Dudut, bigla ko naalala ang unang beses na naging kabit ako. Wala na akong kaalam-alam noon, magaling magtago ang naging kabit ko. Gumamit pa nga siya ng ibang pangalan para hindi ko siya mahuli. Pinangakuan ako ng kasal kaya masyado akong nabulag at hindi ko nakita na paraan lamang pala niya yon para hindi ako maghinala sa kanya. Hanggang isang araw ay nakita ko silang mag-asawa nagyayakapan. Nakita rin niya ako pero hindi niya ako pinansin. Hindi na siya nagparamdam pa sa akin pagkatapos noon. Lalo na noong humingi pa ako ng eksplanasyon sa kung bakit niya nagawa yon sa akin. Blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts niya at masyado niya akong ginalit. Papa Dudut, yon ang naging dahilan ko para makaramdam ng galit sa lahat ng mga lalaki. Nagtuloy-tuloy pa rin ako sa pagiging kabit. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman na ma-attract sa ganong klase ng buhay. Bakit nga ba ako nakakatsyempo at nagkakagusto lagi sa mga lalaking nakatali na? Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang araw at linggo ay hindi na muling nagkwento pa si Cherry sa amin tungkol kay Brian. Pakiramdam namin ay tuluyan na niyang iniwasan si Brian. Kami na lang ni Rika ang nagkukwento sa mga nangyayari sa amin ng mga kabit namin. Nakikinig na lamang si Cherry, Papa Dudut, at minsan ay naghahalo siya ng i-advise sa amin. Tama naman ang mga payo niya at mukhang natuto na siya sa mga nangyari sa kanila ni Brian. Mukhang siya pa nga itong naunang magbagong buhay kesa sa amin ni Rika. Pakiramdam namin ay graduate na siya sa pagiging number 2. Sana all na lang talaga ang nasabi namin ni Rika. Pero masaya naman kami para sa bunso naming recruit. At least, hindi siya nalubog sa pagiging kabit tulad namin ni Rika na ilang taon nang umaasang kami ang pipiliin ng mga kinakabit namin. Pero wala namang nangyayaring ganon. Ilusyon lang namin yon. Papa Dudut, nagbalik sa normal ang lahat, payapa nang muli ang lahat. Wala nang nakakaramdam ng takot sa amin kung may legal wife bang nakakatunog na kinakabit namin ang mga asawa nila. Na-enjoy na namin ng todo ang gin pomelo sessions namin. Na-enjoy namin magkakasama ang araw ng Martes.
Hanggang isang Lunes ay tumawag sa amin si Cherry, Papa Dudut. Baka raw pwedeng mag-gin pomelo session na kami kahit na hindi pa Martes. Ayaw namin ni Rica dahil tradisyon na nga ang Martes at hindi yun pwedeng ilipat ng Lunes. Kaya lang ay sinabi niyang hindi na raw makakapaghintay ang ibabalita niya sa amin, Papa Dudut. Kaya naman pumayag na kaming agahan ang gin pomelo session namin. Pinakaunang nakarating ng bahay ko si Cherry, mukhang atat na siyang sabihin ang nangyari sa kanya. Sumunod namang dumating si Rica at hinanda ko na ang gin pomelo nang makompleto na kaming tatlo, Papa Dudut. Ano bang ibabalita mo, Cherry? At hindi mo na mahintay na magmartes? Isang tulog na lang oh. Gandahan mo yung ibabalita mo, ha? I-adjust namin yung gin pomelo session para sa'yo. Good news or bad news ba yan? Para alam ko kung dadagdagan ko ng gin yung inumin. Good news! Mukha naman good news. Blooming ka eh. Ano muna ang skincare mo bago ka mag-splok ng balita mo? At kung na-order ba yan online para maihabol ko na sa mga ipapadeliver ko? Buntis ako! Ha? Hindi ko alam kung anong sasabihin. Congrats? Ano ba? Sabi ko nga sa inyo, good news to. Sinong ama? Siyempre si Brian. Meron pa bang iba? Alam niyo namang loyal ako sa kanya. Pero siya loyal ba sa'yo at sa asawa niya? Sinisira niyo naman ang good news ko eh. Eh di na kasi good news yan sa amin. Hindi ka na makakainom ng gin pomelo. Kailangan ka naming ipagtimpla ng pomelo juice na plain. At mukhang hindi talaga good news yan dahil alam mong may asawa si Brian. Bakit hindi ka nag-ingat? Sinadya kong magpabuntis kay Brian. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo, mas mapapahama ka lang dyan sa ginawa mo. Pwede kang idemanda ng asawa ni Brian. Nandamay ka pa ng bata. Imbis na ikaw lang to nagtatago, pati yung walang kamuwang-muwang na nasa sinapupunan mo, madadamay pa. Sino bang nagsabi na itatago ko siya? Ilalantad mo yung pagbubuntis mo? Bakit kaya hindi ka nalang magkusang pumunta sa presinto para magpakulong? Walang ganyang ganap na mangyayari. Cherry, kabit ka! Hindi na ako magiging kabit. Kumalma kayo. Anong ibig mong sabihin? Ako na ang pinili ni Brian. Paano? Iiwan na niya yung asawa niya para sa'yo? Oo, at pinangakuan niya akong pakakasalan. At naniwala ka? Bakit naman hindi? Ramdam kong saya niya nung sinabi ko sa kanya na buntis na ako. Madali lang pekein ng saya. Lalo na sa mga manlolokong kagaya ni Brian. Hindi man luloko si Brian. Bulag-bulagan na naman, girl! Ginawa ka niyang kabit! May asawa siya! Hindi pa ba panloloko yun? Akala ko ba walang manghuhusga kapag may gin pomelo session? Sorry ka, Lunes ngayon kaya hindi counted to. I-judge ka namin lalo na at may sanggol ng involved. Ang gusto lang naman naming sabihin... Huwag na kayong magsalita kung i-judge nyo lang ako. Parehas lang naman kayong mga kabit, kaya huwag kayong magmalinis. Ang kinaibahan ko lang sa inyo, pinili ako. At kayo, hindi. Parang nanapak ang huling sinabi ni Cherry, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang umalis at binalibag pa ang pinto ko. Pinagbigyan na lang namin dahil baka nga nadadala lamang siya ng emosyon, lalo't kalat na ang hormones niya dala ng ipinagbubuntis nito. Natahimik na nga lang kami pareho ni Rica pagkatapos noon. Hindi na namin tinuloy ang pag-inom ng gin pomelo at nilagay na lamang namin yon sa ref at saka nagpainit na lamang ako ng kanin. Yung pulutan namin, inulam na lang namin, nagtagal pa saglit si Rica sa bahay. Hindi na namin pinag-usapan pang muli si Cherry at nanood kami ng pelikula at natsyempo para tungkol sa mga kabit ang napili namin. 12:00 na ng hating gabi nang umalis si Rica sa bahay. Hanggang sa pag-uwi niya ay hindi na namin napag-usapan ang mga nangyari. Kinabukasan ay wala pa ring paramdam si Cherry sa amin, Papa Dudut. Alam naming sumama ang loob niya dahil
Hindi namin siya nagawang kampihan. Naiintindihan namin siya. Pero sana ay naiintindihan din niya ang punto namin. Sa pagsapit nga ng Martes, kahit kaming dalawa na lamang ni Rica ay tinuloy pa rin namin ang gin pomelo session namin. Kahit wala si Cherry ay ayos lang. Kami naman ni Rica ang nagsimula noon. Maagang pumunta si Rica, nagluto kami ng pulutan at nagkakatawanan pa kaming dalawa habang nagkikwento kami sa isa't isa na mga update sa mga kabit namin. Pagkatapos naming magluto ng pulutan ay nagtungo na kami sa sala para magsimula ng uminom. Gumawa kami ng bagong gin pomelo at nilabas pa rin namin yung tinimpla ko noong Lunes na hindi namin nainom dahil naunahan ng pagdadrama ni Cherry. Pagkatapos noon, Papa Dudot ay nag-back to normal na kami ni Rica. Ang dami nating uubusing gin pomelo. Hangover malala bukas. Wala tayong choice. Ubusin natin tong hindi natin nainom kagabi tapos itong bagong gawa ko na rin. Huwag na nating inumin yung kahapon. Ipainom mo na lang sa lababo. Sayang naman kasi. Alam mo namang ayoko nang nag-aaksaya ng grasya. O sige, salinan mo na ako para maubos na. May bisita ka ba, Rica? Bakit may kumakatok? Bahay mo to. Bakit ako tinatanong mo? Teka, pagbubuksan ko. Cherry! Welcome pa ba ako rito? Oo naman! Halika, pumasok ka! Andito si Rica. Kakasimula lang namin. Cherry, ano ginagawa mo rito? Maupo ka para komportable kayo ng baby mo. Salamat, Rica. Alokin sana kita ng gin pomelo pero may karga ka na. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng pomelo juice? May sobra pa ako sa kusina. Hindi na. Salamat na lang. May problema ba? Bakit parang ang lungkot mo? Tama kayo. Manluloko si Brian. Ay, gusto talaga kitang alokin ng gin pomelo. Ay! Mamulutan ka na lang, Cherry. Ano bang nangyari? Niready ko na yung mga gamit ko kagabi para makatakas na kami. Kasi yun naman ang usapan namin. Tapos nung tinawagan ko siya, di niya sinasagot. Hindi naman ako naghinala kasi gano'n naman lagi. Hindi naman niya agad nasasagot ang tawag ko kasi kasama niya ang misis niya. Kaya lang, Ano? tinawagan niya ako kaninang umaga. Sabi niya, tapusin na raw namin yung relasyon namin kasi nakukonsensya na siya sa asawa niya. Kapal talaga ng muka. Ang late makaramdam ng konsensya. Nagmakaawa ako sa kanya na kahit patago na lang ulit kami, basta wag niya lang akong iwan kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo't buntis ako ngayon. Anong sinabi niya? Ayaw niyang panindigan yung pinagbubuntis ko. Sabi niya, baka naman daw meron pa akong ibang kabit at gusto ko lang ipaako sa kanya. Linyahan ng mga lalaking takot sa responsibilidad. Hindi na nakakagulat. Ano na ang plano mo ngayon? Maghahabol ka pa ba? Kasi kung ako lang, ayoko na maghabol. Hinabol ko siya eh. Kaso tinakot niya ako. Sinabi niyang isusumbong daw niya ako sa asawa niya at sasabihing stalker niya ako. Ang kapal ng mukha talaga. Nagawa pang magdagdag ng kasalanan. Nakakagigil. May plano ka bang isumbong siya sa asawa niya o magsumbong sa mga pulis? Wala naman akong magiging laban. Tama naman kayo eh. Walang kakampi sa mga kabit na katulad ko. Kakampi mo kami. Kung ano man ang mapagdesisyonan mo, susuportahan at tutulungan ka namin. Sasamahan ka namin magsumbong sa asawa niya kung makakatulong yun para sa inyong mag-ina. Bahala na. Hindi ka namin papabayaan. Salamat pero ayoko na. Hindi ko na lang sila lalapitan. Kawawa lang kami ng magiging anak ko kung masasangkot pa ako sa gulo. Kaya ko naman to. Kaya mo talaga. At tutulungan ka namin. Hindi mo kailangan ng lalaking walang kayang gawin kundi magloko. May karma rin sa kanya lalo't tinalikuran niyang pagiging ama niya. Magtitirik ako ng kandila bukas para mapaaga ang karma niyang lalaking yan. Leslie, Rica, Ano yon? Anong kailangan mo? pwede niyo ba akong ikuha ng mangga at alamang? Natatakam kasi ako eh. Kami pa magbabalat para sa'yo.
Niyakap namin si Cherry, Papa Dudut. At doon na nga siya napaiyak. Kahit kami ay nadamay na rin. Oo, at mali naman talaga ang maging isang kabit. Pero sa mga pagkakataong yon ay kami na lang ang nagkakaintindihan. Pwede nila kaming husgahan. Sanay na po kami. Pero hindi namin huhusgahan ang isa't isa. Hinayaan muna namin si Cherry na ilabas lahat ng sama ng loob niya. Pagkatapos noon ay naghanap na kami ng mangga para sa kanya. Kung saan-saan kami umabot para lamang makahanap ng mangga sa ganong oras. Nakahanap naman po kami. Sinabayan namin siyang kumain ng mangga at nakahinga naman kami kahit papaano ng maluwag. Ganon din si Cherry sa mga nangyari sa kanya. Lalo na noong paulit-ulit naming pinangako sa kanya na tutulong kami sa magiging anak niya. Pinag-usapan na nga namin kung ano ang magiging pangalan ng magiging anak niya. Sa ngayon, Papa Dudut, sinisikap naming damayan si Cherry sa pagbubuntis niya. At dahil nga sa nangyari kay Cherry ay pinili naming tapusin na rin ang pagiging mga kabit namin. Mahirap man pero ginawa po namin. Nakasanayan na naming maging number 2 pero gagawa kami ng paraan para makahanap kami ng lalaking gagawin kaming number 1. Hindi na kami papayag na itago na lamang. Hindi na kami papayag na pipiliin lang kapag may problema sila ng asawa nila. Kung wala mang pumili sa amin dahil sa aming nakaraan, hindi kami mag-aatubiling piliin ang aming mga sarili dahil yun naman ang dapat. Hanggat magkakasama kaming tatlo, hanggat May Martes at Jean Pomelo, makakayanan namin ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming kwento at sana'y may napulot po kayong aral at makatulong din kami para sa mga katulad namin. Muli maraming salamat po. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lizzie. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kim, 30 anyos at gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng mga magulang ko. Parehong 60 years old na ang mga magulang ko, Papa Dudut. Ako lang ang naging anak nila, 40 years silang kasal at para sa iba yun na ang definisyon ng forever at panghabang buhay. Sa ganong edad nila at estado sa relasyon, alangan namang isipin pa nilang magkahiwalay at humanap ng iba. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Posible pala yun. Isang araw ay may nahuli ako. Nahuli ko ang nanay kong may kabit. Ang masaklap pa rito, kinabit niya ang ninong June ko. Hindi ito alam ni tatay, Papa Dudut. Ako ang unang nakaalam na niloloko niya si tatay. Kakaiba kasi, ang napansin ko kay nanay, ilang araw bago ko sila mahuli. Panay ang pagpapaganda niya na hindi naman niya normal na ginagawa. Galit nga siya sa makeup at kahit pabango ay nakakuriputan pa niyang bilhin. Pero isang araw ay kinaibigan niya ang makeup at pabango. Bukod pa doon ay naririnig ko rin siyang may kausap lagi sa cellphone. Pero ginagawa lamang ngayon tuwing umaalis si tatay at madalas ay sa banyo yayon ginagawa. Minsan may nakapagsabi rin sa akin na nakita nila si nanay na may kasamang kumakain sa isang malayong fast food sa lugar namin. Hindi ako naniwala noong una pero noong minsang napatambay ako sa fast food na yon, doon ko nakumpirmang kabit nga niya si Ninong June. Nakita ko silang naglalambingan at panay ang tingin sa paligid sa takot na baka may makahuli sa kanila, Papa Dudut. Mabuti na lamang at magaling ako magtago. Hindi nila ako nakita at galit na galit ako noon habang naglalandian sila. Hindi ko mapigilang makaramdam ng awa kay tatay. Kaya naman pag uwi ko ng bahay, nakapagplano na ako ng gagawin, Papa Dudut.
Kim, nauna ka pa palang nakauwi rito sa bahay kesa sa akin. Dumating na ba ang tatay mo? Hindi pa. Kumain ka na ba? Hindi pa. Teka, ipagluluto muna kita para makakain ka na. Hindi ka ba kakain, Nay? Ay, hindi na. Kumain na ako kanina bago ako umuwi. Mukhang busog na busog kayo ah. Oo nga eh. Naparami yung lanta ko ng fries kanina. Mukha naman. Halata pa sa tiyan nyo. At sa ngiti nyo. Ganon ba yon? Nahahalata sa ngiti ang pagkabusog? Bago yun ah. Mukha naman kasing busog kayo. Busog kayo sa paglalandi. Ano? Saan ka ba talaga totoong nabusog, Nay? Sa fries o sa landi? Ano sinasabi mo riyan? Mabuti pa tulungan mo na lang ako sa kusina para makakain ka na. Hindi talaga sumagot? Ano naman ang isasagot ko? Hindi ko nga maintindihan ang tanong mo. Hindi maintindihan o gusto mo lang takasan? Bakit hindi mo na lang ako diretsahin, Kim? Napagod ako sa pag-commute pa uwi rito. Huwag mo akong simulan. Eh mapapagod ka talagang mag-commute. Ang layo ba naman dito ng fast food na kinainan nyo ni Ninong June kanina? Anong sabi mo? Nay, kung si tatay maluloko mo, ibahin mo ko. Alam ko nang namamagitan sa inyo ni Ninong June. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Halika na sa kusina para... Sumagot ka, Nay! Huwag mo kong sigawan! Nanay mo ko! At anak mo ako. Kaya kailangan ko ng paliwanag kung bakit nagagawa mo kaming lokohin ni tatay. Huwag mo kong kausapin ng ganyan. Wala kang karapatan. Mas lalo kang walang karapatan para sirain ang pamilyang to. Ano bang gusto mong sabihin ko? Oh, nahuli mo na ako. Ano pang kailangan? Kung sumagot ka parang natapakan mo lang ang paa ko't pwede ko lang palampasin ah. Ni walang sorry, ni walang eksplanasyon. Kahit naman ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo pa rin maiintindihan. Talagang walang makakaintindi sa ginawa mo. Niloloko mo si tatay. Nagmahal lang ako. Dapat si tatay lang ang mahalin mo, hindi si Ninong. Hindi mo ako maiintindihan. Siguro nga hindi kita maiintindihan. Kaya mas magandang wag na lang natin tong pag-usapan. O anong gusto mong kainin? Iluluto ko. Anong gusto mo? Gusto ko na lumayas ka rito. Huwag ka nang babalik. Ano? Narinig mo ko, alam ko. Gusto kong huwag ka nang magpakita rito at kalimutan mo na kami ni tatay. Hayaan mo na kami. Hindi namin kailangan ng inang manloloko. Kailangan niyo ko ng tatay mo. Sa ginawa mo, ayaw ka na namin kailanganin. Makakaya na namin to kahit kaming dalawa lang sa mundo. Papadudod hindi makapaniwala si nanay sa mga sinabi ko. Akala niya ata ay nadadala lamang ako ng emosyon. Akala niya hindi seryoso ang pagpapalayas ko sa kanya. Nagtungo pa siya sa kusina para ipagluto ako at habang ginagawa niya yon, iniimpake ko na ang mga damit niya. Pagkatapos niyang magluto ay nilagay ko na sa harapan niya ang mga bag ng damit niya. Nagulat siya at doon niya na lamang seryoso ako, Papadudot. Ayaw niyang umalis, sinabi niyang bahay niya rin yon at nanay ko siya. Pero tinakot ko siya. Oras na hindi pa siya umalis ay sasabihin ko kay tatay ang panloloko niya. At tutulungan ko pa si tatay para idemanda siya. Doon na nga siya natakot, Papadudot. Doon siya pumayag na umalis bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Napag-usapan namin na papalabasin lang muna namin pansamantala na magbabakasyon si nanay sa probinsya. At bahala na akong gumawa ng dahilan kay tatay kapag napansin nitong hindi pa bumabalik si nanay. Pagkaalis ni nanay ay siya namang pagdating ni tatay. Napakasakit na makita ang nakangiting mukha ni tatay at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. May dala pala itong fries na pasalubong para kay nanay dahil alam niyang paborito niya yon. Sabay na kaming kumain ng niluto ni nanay. Doon ko na rin sinabi kay tatay na nagbakasyon muna si nanay sa probinsya. Nagulat si tatay na hindi man lang nagpaalam si nanay sa kanya. Gumawa na lamang ko ng dahilan para magmukhang tama ang dahilan ni nanay sa biglang bakasyon. Makalipas nga ang ilang linggo, nag-alala si tatay dahil hindi pa rin nagpaparamdam kahit sa text si nanay. Hindi pa rin ako nakaisip ng dahilan para ipaliwanag kay tatay kung bakit hindi na babalik si nanay. Hindi ko talaga pwedeng sabihin kay tatay na niloko siya ni nanay dahil ayokong masaktan ng matindi si tatay. Lumabas lamang ako saglit ng bahay namin noon para makaiwas sa mga tanong ni tatay tungkol kay nanay at pagbalik ko
Laking gulat ko nang makita si nanay sa bahay at nagtatawanan pa sila ni Tatay Papa Dudut. Namiss ko ang tawa mo, darling. Mabuti at naisipan mo nang umuwi. Tay? Nay? Kim, andyan ka na pala. Sakto ang uwi mo. Kakarating lang kanina ng nanay mo. May pasalubong pa sa atin na fries at chicharon. Halika, sumabay ka sa amin na kumain ito. Hindi namin ito mauubos. Anong ginagawa niyo rito, Nay? Umuwi na. Namiss ko ang tatay mo eh. At namiss din kita. Panay nga ang pangungulit ko rito kay Kim eh. Sabi ko, puntahan ka na namin sa probinsya para iuwi ka na rito. Kasi naman, hindi talaga ako sanay na wala ka. Lalo sa gabi, hindi ako makatulog kapag walang kumakamot ng likuran ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Nay. Bakit ka nandito? Bakit ka umuwi? Bakit naman ganyan ka makipag-usap sa nanay mo, Kim? Hindi ka ba masaya na umuwi na siya? Nay, sumagot ka bago ibang maisagot ko kay tatay. Ano bang nangyayari? Naguguluhan ako. Nay, sagot! Malungkot sa probinsya. Wala kayo ron ng tatay mo, hindi ako sanay. Hindi yan ang sagot na kailangan ko. Ano ka ba naman, Kim? Namiss tayo ng nanay mo. Ano pa bang sagot ang kailangan mo? Alam ni nanay kung anong sagot ang kailangan ko. Hindi ako sanay sa buhay probinsya. Alam nyo namang mag-ama yan. Walang mabilhan ng fries doon. Dito sa Manila, kaliwat kanan ang nagbebenta kahit anong oras pa. Ngayong nakabalik ka na, sisiguraduhin kong mabubusog ka sa fries. Kahit anong flavor, bibilin ko para sa'yo. Basta, gabi-gabi mong kakamutin ang likod ko, ha? Oo naman. Papahabain ko lalo tong kuko ko para masarap ang pagkamot. May relasyon sina nanay at ninong Juntay. Nahuli ko silang naglalandian sa isang fast food, nagsusubuan pa ng fries. Ano? Kim! Binibigyan kita ng tsansa para hindi malaman ni tatay ang totoo. Pero hindi ka sumunod sa usapan. Darling, totoo ba ang sinasabi ni Kim? Magpapaliwanag ako. Sige! Mabuti nga't maipaliwanag mo sa amin ni tatay kung paano mo kami nagawang lokohin. Darling, nadala lang ako ng emosyon. Nung naging busy ka sa trabaho mo, si June ang tumutulong sa akin. Sinasamahan niya ako palagi, lalo kapag wala kayo pareho ni Kim. Kasalanan namin? Hindi ko sinasabing kasalanan niyo. Ang sinasabi ko lang, nalungkot ako. Nalungkot ka? Bakit hindi ka lumapit sa akin para napasaya kita? Bakit sa kumpare ko pa? Mali ko yun, pero tapos na. Nung nahuli kami ni Kim, itinigil ko na yung namamagitan sa amin ni June. Kaya nga bumalik na ako dito matapos akong paalisin ni Kim. Kasi hindi ko pala kaya na wala kayo. Ikaw ang mahal ko, darling. Ikaw lang. Kung ano man yung nararamdaman ko para kay June, dala lang yun ang lungkot. Dala lang yun ang pag-iisa. Pero natauhan na ako. Mahal kita, darling. Mahal din kita, darling. Naipasok mo na ba lahat ng damit mo sa cabinet natin? Hindi pa naman. Mabuti naman. Pakikuha mo na ulit ang mga bag mo at umalis ka na ulit. Papadudot na gulat kaming pareho ni nanay sa mga sinabi ni tatay. Akala ko ay mapapatawad ni tatay si nanay sa panloloko niya. Lalo na nung sinabi niyang mahal niya si nanay. Pero hindi naman pala ibig sabihin na pagmahal mo ang isang tao ay handa mo ulit siyang tanggapin sa buhay mo. Tama ang ginawa ni tatay, nagulat man ako pero sinuportahan ko ang ginawa niya. Nanatiling nakatayo si nanay noon. Hindi sigurado kung seryoso si tatay sa sinabi nito. Hindi rin siya sigurado kung lalapit siya at lalambingin si tatay para magbago ang isipan nito. Pero mariing sinabi ni tatay na ayaw na niyang makita ang pagbumuka ni nanay sa bahay namin.
Aaminin kong may kurot sa puso ko ang mga nangyaring yon. Sino ba naman ang gustong makitang maghiwalay ang mga magulang niya, Papa Dudut? Nang wala nang magawa si nanay para magbago ang isipan ni tatay ay kinuha nito ang mga bag niya. At walang paalam na umalis sa bahay. Naiwan kami ni tatay at kapwa kami na hindi nagsasalita ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nakatitig lamang kami sa fries na iniwan ni nanay. Nilapitan na yon ang langaw at hindi na rin namin binalak na galawin yon. Naunang tumayo si tatay para pumasok na sa kanyang kwarto. Hinayaan ko naman siya at mula noon ay napadalas na ang pagkukulog niya sa kwarto. Nasaktan si tatay sa mga nangyari at wala akong ibang sinisisi kundi si nanay. Mukhang malabo ko siyang mapatawad sa ginawa niyang pagsira sa pamilya namin. At sana ay hindi siya magawang patawarin ni tatay, Papa Dudut, para hindi na siya muling makabalik sa buhay namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging madali kay tatay ang mag-move on kay nanay. Napakasakit ng ginawa niya. Loyal si tatay kay nanay mula noon kahit may mga babaeng lumalapit kay tatay. Baliwala lang sa kanya. Ang puso kasi niya ay nakalaan lamang para kay nanay. Kaya hindi ko maintindihan si nanay kung bakit hindi niya nagawa yon para kay tatay. Hiling ko na sana'y magsisi siya noon sa ginawa niya sa tatay ko. Sobrang sakit na makitang halos wala ng gana si tatay na mabuhay. Kung hindi ko pa siya pipiliting lumabas ng kwarto niya ay hindi pa niya yon gagawin. Maraming bagay ang napabayaan na ni tatay. Lalo na ang relasyon naming dalawa. Halos hindi rin niya ako kausapin noon at hindi naman niya ako sinisisi sa mga nangyari. Pero hindi niya alam kung papaano ako haharapin. Para raw kasi siyang napahiya sa panloloko ni nanay. Lalo't ako ang unang nakaalam. Masakit para sa kanya na ang unang makaalam ng panloloko ni nanay ay ako mismo na anak nila. Pilit kong pinapagaan ang loob ni tatay para hindi na niya sisihin ang kanyang sarili. Nagawa ko naman kahit papaano, Papa Dudut. Paunti-unti nakakalabas na ng kusa si tatay sa kwarto niya. Paunti-unti kahit minsan natitisod ay nagagawa pa niyang makamove on kay nanay. Kaya lang mas maraming beses siyang natitisod. Pero hindi ako mapapagod na alalayan siya sa laban niya. Sa laban namin, kakayanin namin yon ang pinangako ko sa kanya, Papa Dudut. Kim? Tay, mabuti naman lumabas na kayo ng kwarto nyo. Gutom na po ba kayo? Ano bang ulam? Nagluto ako ng adobo. Nilagyan ko ng maraming itlog pugo kasi paborito nyo yan, di ba? Salamat anak. Ipaghahanda ko na po ba kayo? Mamayang konti. Gusto ko lang maupo muna at makaharap ka. Maupo na po kayo. Gusto nyo ba ng maiinom? Hindi na anak. Uupo lang talaga ako. Sabihin nyo lang po kung may kailangan kayo Salamat ulit anak ha. Sa lahat-lahat. Aba, parang lumabas lang yata kayo ng kwarto para mag-practice ng mala-teleserye yung pagdadrama. Hindi na rin naman magandang nakakulong sa kwarto. Parang mas malungkot pa nga ron eh. Andun halos lahat ang alaala ng nanay mo. Di ba wala naman na pong gamit si nanay doon? O may natira pa? Hayaan nyo, mamaya habang kumakain kayo liligpitin ko na para maipadala na agad sa kanya. Wala naman na ata siyang natirang gamit. Puro na lang alaala ang natira. At mas nakakalungkot yun. Ay, Tay, ayos lang po ba kayo? hindi ako ayos. Pero at least ngayon, natatanggap ko na ang sitwasyon namin ng nanay mo. Hindi ka na ba niya tinatawagan? Mula nung minura ko siya nung Sabado, hindi na siya ulit sumubok na magparamdam. Sana pala dati mo pa siya minura. Napuno na rin ako. Hindi ko na kinaya pang magpasensya. Imbis na makalimutan ko na siya at ang ginawa niya, lapit pa rin siya ng lapit. Pinapahirapan pa niya ako lalo. Lilipas din yan, Tay.
Magtutulungan tayo. Sana nga bumilis na ang paglipas nito para makabalik na ako sa dati. Alam niyo kung anong magpapabilis sa pag-move on ninyo? Alak, Babae! babae at alak. Doon muna tayo sa babae. Ayoko masira ang atay niyo sa alak. Ayoko na ng babae. Sisirain naman niya ng puso ko. Grabehan namang hugot yan. Basta, ayoko niyan. Ibang solusyon na lang. Makakatulong kasi para makalimutan niyo na si nanay kung bubuksan niyo ulit ang puso niyo para sa iba. Malay niyo, may makilala kayo na mas okay kaysa kay nanay. Hindi ka ba kinikilabutan na nirereto mo ako sa iba? Bakit naman po ako kikilabutan? Gusto ko ngang mabura na sa puso mo si nanay, kaya nirereto kita sa iba. Ewan ko. Parang hindi naman ako naghahanap. Gusto ko lang ng ibang pagkakaabalahan para mawala sa isip ko ang nanay mo. Pagkaabalahan niyo ng panliligaw. Maliban dyan. Ay, paano kaya kung tumulong ako sa talyer ng Tio Austin mo? Ay, wag doon. Bakit naman? Bihira ang babaeng dumadaan doon eh. Alam mo, mabuti pa. Ipag-init mo na lang ako ng adobo. Ilagay mo na sa plato ko lahat ng itlog ng pugo. Ipaganda mo na rin ako ng sukang may sili at paminta. Damihan mo. Tsaka kung meron pang orange juice, baka naman pwede mo ako ipagtimpla. Damihan mo ng yelo. Ano pa yan? Kakalabas lang ng kwarto, ang dami na agad utos. Abay, gusto mo bang magkulong ulit ako sa kwarto? Pwede naman. Joke lang po, Tay. Welcome back po. Nagkatawanan pa kami saglit ni tatay bago ako tumayo para ipaghain siya ng mga gusto niya. Gumaan ang loob ko na makitang nakakabawi na si tatay. Seryoso ako nung sinabi ko sa kanya, Papa Dudut, na gusto ko na siyang manligaw ng iba. Alam kong matagal pa bago ko siya mapilit. Dahil ang lalaking sobrang nasaktan ayon sa mga nabasa ko ay matagal bago sumubok ulit. Kaya naman naiintindihan ko si tatay kung bakit ayaw pa niyang harapin ang pakikipag-date ulit. Hindi naman ganon kadaling palitan ng 40 years na relasyon. At higit sa lahat ay hindi ganon kadali na magtiwala after kang sirain ng isang taong akala mong panghabang buhay mo nang makakasama. Naiintindihan ko siya pero sana'y maisip niyang tama rin ang buksan ang mga mata at puso para sa iba. Sa pagdaan ng mga araw at linggo ay hindi na nagkukulong pa si tatay sa kwarto. Nagbalik trabaho na rin siya at tuwing day off naman niya ay nagtutungo siya sa talyer ni Tio Austin para tumulong doon at magpalipas ng oras. Yun na, Papa Dudut, ang naging routine niya. Hanggang isang araw ay tuluyan nang naka-move on si tatay. Paano ko ba nasabi? Nag-aayos na siyang muli. Ilang beses ko na siyang nahuli na pakanta-kanta pa sa harapan ng salamin. Madalas din itong nakatingin sa kanyang cellphone. Halatang may kachat. Kahit ako'y napapangiti na rin noon sa tuwing nakikita ko siyang ganon. Hindi ko muna siya kinausap tungkol sa napapansin ko. Alam kong may nagpapasaya na kay tatay. At hihintayin ko na lamang ang tamang panahon kapag komportable na siyang sabihin yon sa akin. At isang araw nangyari na yon. Malaya na niyang sinabi sa akin na malaya na ang puso niya kay nanay. May nakilala na siyang iba, Papa Dudut. Bihis na bihis ah. Saan ang audition mo, Tay? Huwag mo nang pansinin ang damit ko. Baka mausog. Paano namang mauusog ang damit mo? Kakabagin ba? Lawayan ko na lang pag ganon. Puro kabiro. Tingnan mo na nga lang kung bagay ang pantalon ko sa suot kong sapatos. Bagay naman. Hindi ka ba nagbibiro? Ayoko magmukhang tanga mamaya. Ano bang meron? Wala naman. Pupunta ka ba sa talyer ni Tio Austin? Sa ganitong forma ko, pupunta lang ako ng talyer niya. Saan ka nga pupunta kasi? Basta. Hula ko may kadate ka. Ha, sabi na eh. Hindi ka naman magpapabango ng pagkatapang-tapang kung hindi ka pupunta sa date. Masyado bang matapang ang pabango ko? Oo eh.
Hindi bagay sa sapatos mo yung amoy ng pabango mo. Magpapalit na lang ako ng damit. Wag na, maporma na yan. Kukupas din naman yung pabango mo. Sana. Sumakay ka na lang ng tricycle tapos magpaikot-ikot ka dito sa barangay natin hanggang sa maitaboy ng hangin yung pabango mo. Tapos saka mo napuntahan yung kadate mo. Huwag mo akong biruin. Importante tong date ko. Ano ba? Masyado bang masangsang ang pabango ko? Ayos lang, Tay. Diyan natin matitesting kung may second date pa kayo ng nililigawan mo. Hindi ko siya nililigawan. Eh bakit kayo magde-date? Kasi nobya ko na siya. Wow! Abay ako sa kasal niyo ah. Ikaw ang flower girl. Kailan mo ba siya ipapakilala sa akin? Tsaka na siguro. Kapag kaya mo nang kontrolin yung matabil mong dila. Magpa-practice ako mamaya. Magdamag. Mukhang aabutin ka ng 1 taong practice. Wala akong tiwala na magagawa mong pakalmayin yung dila mo sa loob lang ng 1 araw. Ouch ha? Walang tiwala sa unika iha mo? Kaya ko to. Lalo may goal ako na makilalang bagong stepmother ko. Mag-usap na lang tayo mamaya. Malilate na ako. Huwag mo na akong hintayin mamaya ha? At magagabihan ako ng uwi. May curfew ha? Hanggang 10 p.m. ka lang. Mag-update ka kundi hindi ka na makakalabas sa susunod. Yan ba ang kayang mag-practice na wag maging matabil ang dila? Wala pang 1 oras. Bagsak ka na. Kahit bukas ka na umuwi, Tay, basta mag-e-enjoy ka. Salamat, Kim. Sana mapakilala mo na siya sa akin ha. Kailangan ko siya makilatis. Huwag nang kilatisin. Maayos siyang tao. Maniwala ka sa akin. Kung ganyan, gusto ko lang siyang makita. Kailangan ko makilala ang babaeng nagpasaya muli sa paborito kong tatay. Papadudot nginitian ako ni tatay sa huling sinabi ko. Napansin kong parang naluluha pa siya pero nagawa niyang kontrolin. Sa huli ay natusan ko na rin siyang magpalit ng polo. Masyadong masangsang ang amoy ng pabango niya. Baka yun pa ang maging dahilan ng hiwalayan nila ng girlfriend niya. Hindi naman ako papayag. Hindi ko pa nga nakikilala nang makapagpalit na nga si tatay nagmadali na itong umalis. At nang makalabas siya ng bahay, agad ako nag-text sa kanya at binilinan siya tungkol sa mga babae. Baka sakaling makatulong lang para lalong ma-inlove sa kanya ang kanyang bagong karelasyon. Sinabi ko na lagi niyang purihin ang itsura ng girlfriend niya. Huwag din niyang kakaligtaang makinig sa mga kwento ng girlfriend niya kahit gaano pa yon kahaba. Dapat siya rin ang magbayad sa mga date nila. Uso na nga ang equality pero iba pa rin sa pakiramdam na kayang mag-provide ng isang lalaki. Makalipas ang ilang araw dahil sa kakakulit ko kay tatay, ipinakilala na niya sa wakas ang bagong nagpapasaya sa kanya, si Tita Len. Mas bata lang si tatay sa kanya ng 5 taon. Mahiyain at mabait si Tita Len, malayo ang ugali nito kay nanay. Maayos naman siya sa amin at nakita kong nagpapasaya talaga si Tita Len sa buhay ni tatay. Doon ko na na-realize na may kirot ng kaunti na makitang hindi na kami buong pamilya. Doon lang nag-sink in sa akin na nasa panibagong yugto na kami ng mga buhay namin, papadudot. Pero higit sa kirot, mas dama ko ang saya dahil sa wakas ay nakapag-move on na kaming pareho ni tatay kay nanay at sa mga ginawa nito sa amin. Yun ang simula namin at sana'y magtuloy-tuloy na sa tulong ni Tita Len. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy ang pagiging masiyahin ni tatay mula nang naging sila ni Tita Len. Hindi na nga ito halos sumuuwi noon ng bahay, papadudot. Mas madalas na itong nag-i-stay sa bahay ni Tita Len. Sabi naman kasi ni tatay mas malapit sa trabaho niya ang bahay ni Tita Len, kaya doon siya madalas. Hindi lang kasi namin na nag-i-enjoy niyang makasama ang bago niyang GF. Hindi ko na lang kinontra. Hinayaan ko na lamang siya at umuwi lamang siya noon para maglambing sa akin para malabhan ko ang mga damit niya. Wala namang problema yon sa akin. Malit na bagay lamang yon. Gusto ko lang talagang makitang masaya siya at nangyayari na nga.
Parang kailan lang ay halos hindi siya mapalabas sa kwarto. Tapos isang araw ay lagi na lamang itong nasa labas ng bahay para kitain ang GF niya. Isang araw, hinintay ko ang pagbabalik ni tatay. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa bala kong setup namin. Nami-miss ko rin kasi siya na makasama. Halos isang beses na nga lang sa isang linggo kung umuwi siya at para pa yon sa paghahatid niya ng labada. Muli ay wala akong reklamo sa mga labada niya, masaya ako para sa kanya. Kaya lang ay gusto ko silang makasamang dalawa ni Tita Len sa bahay palagi. Kaya gusto ko na ayain na niya si Tita Len na tumira sa bahay namin para naman may panahon pa ako para makilala ang GF ni tatay. Sa text ko lang kasi madalas nakakausap si Tita Len at parang nabibitin ako doon. Gusto kong makilala pa siya at para mas makilala siya, gusto ko na siyang makasama sa iisang bubong kasama si tatay Papa Dudut. Grabe, tambak na naman ang inuwing labahin. Naparami ako ng palit. Nag-out of town kasi kami ni Tita Len mo. Eh di sana all. Magnobyo ka na rin kasi. Para hindi ka sana all ng sana all dyan. Sana all lang ako ng sana all pero sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam. Ayaw mo lang magkaroon ng nobyo. Ay nako, kaya ako nagsana all kasi gusto ko sumama rin sa inyo ni Tita Len sa mga pa-out of town ninyo. Eh bakit ka sasama? Istorbo ka pa sa lambingan naming dalawa. Eh kung ayaw nyo ako isama sa out of town nyo, edi dito na lang kayo tumira sa bahay. Ang ayos naman ng segue mo, anak. Ang tagal ko na kasing gustong sabihin sa inyo to, Tay. Kaya lang, hindi ko naman kayo matsyempohan. Lagi kayong wala dito sa bahay. Pasensya ka na talaga kung paminsan-minsan na lang ang uwi ko rito. Ang Tita Len mo kasi, gusto lagi akong kasama. At gusto ko rin sana kayong makasama. Kaya sana, kung pwede, para ayos ang lahat, magsama-sama na lang tayo dito sa bahay. Parang alanganin, anak. Oh, bakit naman alanganin, Tay? Saan mo ba gustong tumira? Sa bahay ni Tita Len? Ayaw mo na ba rito sa bahay natin? Ang ibig kong sabihin, parang alanganin pa ako na magsama kaming dalawa sa iisang bubong. Ah, bakit naman alanganin? Eh halos araw-araw na nga kayo magkasama. Hindi pa ba masasabing nagli-live-in na kayo? Ayoko lang sigurong matawag na ganun. Tsaka nagsisimula pa lang naman kaming dalawa. Normal lang naman siguro yung halos araw-araw ako ron. Pag naglaon, baka manawa rin ako at umuwi na rito palagi. Tay, 60 years old ka na, hindi na kayo mga teenager. Walang masama kung magsasama na kayo. Mas advisable pa nga eh. Ewan ko, tsaka na natin pag-usapan. Hindi ako komportable. Parang alam ko na kung bakit. Ano na naman ba ang ibibintang mo? Dahil ba kay nanay? Bakit naman naisingit mo pa ang nanay mo sa usapan? Baka lang kasi kaya ka naiilang na dalhin dito si Tita Len dahil minsan naging bahay to ni nanay. Baka. Pero Tay, isang taon na rin namang wala si nanay dito. Naitaboy na siguro natin lahat ng mga alaala niya rito, no? Wala nang bahid si nanay dito. Kaya iuwi mo na si Tita Len. May blessing kayo sa akin. Susubukan ko siyang kausapin. Pero hindi ako makakapangako. Kasi parang alanganin talaga eh. O sige, hindi ko na kayo pipilitin. Salamat anak. Pero kung pwede kayong konsensyahin. Ano na naman yan? Lagi na lang kasi ako naiiwang mag-isa rito eh. Wala na nga akong nanay, wala pa akong tatay. At natuloy na nga ang pangungonsensya. Napakagaling. Kasi naman lagi na lang ako mag-isa rito. Sa una lang pala masaya. Habang tumatagal, nakakatakot na. Hayaan mo. Dadalasan ko na ang pag-uwi ko rito. At sana kasama mo na si Tita Len noon. Maasahan ko ba yun, Tay? Hindi mo talaga ako titigilan hanggat hindi ako pumapayag, no? Hindi talaga. Ay, ayusin mo ang paglalaba mo ng damit ko. Pag-iisipan ko ang paglilibin namin ng nobya ko. Dapat pumayag ka na, ha? Kasi kung hindi, pagsasamahin ko mga puti mo sa dekolor.
Bago pa man natapos ang paglalaba ko ay napilit ko na si tatay na pumayag na doon na sila tumira sa bahay. Wala kasing saya sa pakiramdam. May makakasama na akong muli, Papa Dudut. At higit sa lahat ay pakiramdam ko sa tulong ni Tita Len ay madadagdagan ng saya sa bahay namin. Sa presensya niya, feeling ko ay parang kumpleto na muli ang pamilya ko. Basta pumayag lamang sila. Nakita ni tatay kung gaano ako kasaya noon. Kaya hindi na niya binawi ang sinabi niya. Kinulit ko pa nga siya para tawagan si Tita Len. Tinawagan naman ni tatay at sinabi ang plano naming dalawa. Ginanahan tuloy akong tapusin ang maagang labada ko para mapag-usapan na namin ni tatay ang plano sa paglipat ni Tita Len sa bahay. After ko maglaba ay nilista ko na kaagad lahat ng kailangan sa paglipat ng GF ni tatay sa bahay namin. Hindi ko sinayang ang oras. Inayos ko kaagad ang bahay para hindi naman nakakahiya kay Tita Len kapag dumating siya. Umalis ulit si tatay para kausapin na raw ang nobya niyang ililive-in niya. Nagkatuksuhan pa kaming dalawa bago siya umalis. Ilang araw na hindi umuwi si tatay dahil marahil inaasikaso nila ni Tita Len ang mga gamit niya sa paglilipat. Kinuha kong pagkakataon yon para makapag-ayos na ng buong bahay. Inuna kong iayos ang kwarto ni tatay. Sinigurado kong walang kahit ni isang naiwang gamit doon si nanay. Gusto ko siyempreng maging komportable si Tita Len. Mabilis lamang ako natapos. Nakahinga ako ng maluwag nang mabura ko na ng tuluyan ang lahat ng alaala ni nanay sa bahay. Pagkatapos noon ay tumawag si tatay para sabihing pauwi na siya. Makalipas nga ang 2 oras ay kumatok na si tatay sa pinto, Papa Dudut. Welcome home, Tay! Asa nang yung pinakamamahal na nobya, ha? Magkaiba kami ng sinakyang taxi. Hindi kasi nagkasya yung mga gamit niya sa isang taxi. Magkasunod lang kami halos. Pakitulungan mo naman ako rito sa ibang gamit. Sige po, pumasok na po kayo. Ang linis ng bahay ah. Siyempre! Hindi naman pwedeng marumi ang madadatnan ni Tita Len, nakakahiya. Tsaka pati kwarto nyo, nilinis ko na rin. Hindi mo na sana pinakialaman yun. Kaya ko namang linisin yun. Sinipag ako eh. Tsaka para masiguro ko na rin na walang kahit isang gamit ni nanay na naiwan doon. Wala na ba? Bukod sa 2 bra at isang sando, wala naman na. Huwag ka mag-alala, tinapon ko na rin yung mga yon. Walang madadatnan si Tita Len dun sa kwarto mo maliban sa mga gamit mo. Andiyan na si Tita Len! Hello, Tita Len! Nay? Anong ginagawa mo rito? Kumusta anak? Umalis na kayo. Anak, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, Nay. Tapos na kayo sa buhay namin. Tsaka, parating ng girlfriend ni tatay. Kaya please, umalis na kayo para hindi na kayo magkaabutan dalawa. Kim, Anak, kailangan nating mag-usap. Tay, pinapaalis ko lang si nanay bago siya maabutan ni Tita Len dito. Hindi mo kailangang paalisin ang nanay mo dahil walang Tita Len na darating. Anong ibig niyo sabihin? Papasukin mo na muna ang nanay mo. Hindi pwede! Kahit hindi pa dumating ngayon si Tita Len, hindi pa rin pwedeng pumasok si nanay dito. Anak, makinig ka naman. Hindi, Tay. Hindi pwedeng susulpot lang ulit dito si nanay para guluhin tayo. Hindi siya basta-bastang sumulpot, anak. Anong ibig niyo sabihin? nagkabalikan na kami ng tatay mo. Yun ang ibig niyang sabihin. Ay, tama ang sinabi ng nanay mo, anak. Hindi ko maintindihan. Paano si Tita Len? Alam niya ba to? Alam niya dahil kasabwat namin siya. Mas lalo niyong pinagulong usapan eh. Hindi ko kayo maintindihan. Anak, alam ko ayaw mong makinig sa akin. Talaga? Pero kailangan. Nagkaayos na kami ng tatay mo. Ilang buwan na ang nakakaraan. At niloko niyo si Tita Len? Hindi namin siya niloko. Kasabwat namin siya. So, ako lang palang naloko? Hindi ka namin niloko, anak. Ano tawag niyo rito? Hindi lang kasi talaga namin kayang sabihin sa'yo na
Nagkabalikan na kami noon pa ng nanay mo. Ramdam ko pa kasi ang galit mo sa kanya noon. At mas lumala pa ang galit ko ngayon dahil sa ginawa nyo. Hindi namin sinasadyang galitin ka at saktan ka, anak. Kaya lang, nagmamahalan talaga kami ng tatay mo. Kaya habang alam namin na hindi ka pa handa sa akin, nakipag-usap ako sa kaibigan kong si Len na kung pwede magpanggap muna siyang karelasyon ng tatay mo. Habang hindi pa kami nakakaisip ng paraan para mapaamo ka. At saan nyo nakuha ang idea na mapapaamo nyo ako sa pagpapanggap at pagsisinungaling nyo? Nag-iisip ba talaga kayo? Patawarin mo kami, anak. Pero sa ayaw at sa gusto mo, magsasama ulit kami rito ng nanay mo. Hindi na kami magkakahiwalay. Kahit ano pang sabihin mo. Patawarin mo na lang kami para matapos na to. Darling, pumasok ka na. Para akong ninakawan ng lakas ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala ko nagawa kahit nakaharang na ako noon sa pinto para hindi makapasok si nanay. Dalawa na sila ni tatay na magkakampi. Ano pang laban ko? Tahimik ko silang pinagmasdang dalawa habang nagtutulungan sa pagpasok ng mga gamit ni nanay sa kwarto nila. Halos maiyak na ako noon sa kinakatayuan ko. Pero pinili kong tapangan ang loob ko. Ayokong makita nilang natalo nila ako. Nang tuluyang makapasok silang dalawa sa kwarto ay nagmadali naman akong lumabas ng bahay para takasan ang galit ko sa kanila. Doon ako nagsimulang umiyak, Papa Dudut. Bakit hindi nila maunawaan na napakasakit ng ginawa nila? Para akong trinaydor ng mga magulang ko. Ang sakit lang isipin, masama ang loob ko kay tatay lalo't ako pa naman ang naging kakampi niya ng mga panahong ginupo siya ng sakit sa pagtataksil ni nanay. Tapos ngayon, ako naman ang pinagtaksilan nilang dalawa. Bakit nila nagawa yon sa akin? Hindi ko maintindihan at hindi ko kayang tanggapin. Sa ngayon ay wala na akong nagawa nang bumalik si nanay sa bahay. Hindi ko sila pinapansing dalawa. Madalas akong wala sa bahay at hindi naman nila ako hinahanap. Mas lalong sumama ang loob ko sa kanila at hindi ko alam ang gagawin ko. Hirap akong magpatawad lalo't dalawa na silang nakagawa ng mali sa akin. Hindi ko pa nga magawang makalimutan ang ginawang panloloko ni nanay kay tatay tapos nadagdagan na naman sila ng bagong ikakasama ko ng loob. Ano po ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Sana'y matulungan niyo ako, Papa Dudut, at hindi ko na rin kasi alam ang gagawin. Sana sa tulong ng number 1 ninyong programa ay malaman ko ang gagawin ko. Sana po ay makapagdesisyon na ako ng maayos sa dapat kong gawin sa aming pamilya. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kim.